December 24, 2025, ngayong araw nga kami babalik ulit doon sa diagnostic center na pinuntahan namin kahapon kasi sa kabilang bayan ay sarado hanggang Biyernes pa sila mag-o-open. And ngayon, kailangan na talagang pumunta kami doon dahil nga kailangan nang mapabakunahan siya ng anti-rabies ang anak ko kasi delikado eh. Delikado, marami nang marami nang na-disgrasya dahil sa rabies na 'yan. So ito nga, andito na kami, 8:00 kami pumunta, maaga kasi naghahanap ako ng puwede kong makahati ba, ano ba ang tawag doon? Maging ano ba, half-half sa gamot kasi nga yung gamot na bibilhin ko dapat dalawa. So 'pag wala talaga akong kasama, ako lang talaga. So the rest, itatapon na nila daw yung sobrang gamot. So nanghahanap ako ng puwede kong kahati para maging less yung aking babayaran. So success nga, nakahanap ako ng isa. And kailangan din na mag-testing muna bago bilhin yung gamot kasi guys, walang libre dito, kailangan mong bilhin. Wala kasi kaming PhilHealth. Pero pag may PhilHealth kami, libre talaga sana. Yung kasama ko din guys, ayan, lumagundong ang kalangitan kasi ulan dito sa amin. So ang kasama ko din yan, wala siyang PhilHealth kaya hati kami sa gamot. Imbes na 1 for 30, naging 700 plus na lang kami bawat isa. Pero bibilhin namin pa yung anti-tetanus. Andito nga, sa bandang ito guys, umalis talaga ako sa loob. Iniwan ko yung anak ko kasi may pumasok na 2 taong sugatan. Malalaki yung sugat nila sa paa at binti. At hindi ko talaga kayang tingnan. Parang nahihilo akong magtingin. So, parang nininervyos na naman ako. Alam nyo guys, ngayon dito kasi po sa mga hindi nakakaalam, ako po ay may anxiety at panic disorder noon na sobrang lala. Noong time na yun, sa bahay lang talaga ako kasi kahit sa tindahan, kahit sa school ng anak ko, hindi ako makapunta dahil nga lagi akong inaatake. So ngayon, alam niyo, proud ako ngayon kasi nga dito sa lugar namin, parang unti-unting bumabalik ang normal na totoong ako, yung normal na hindi natatakot lumabas, natatakot umalis. So dito nga na-proud ako kasi ako ang sumama sa aking anak doon sa pagpa-inject ng anti-rabies kasi noon talaga guys hindi ko 'to kayang gawin. So dito pala banda ay umuwi na kami kasi hinintay kami ng aking tiyuhin. And ang pamasahe namin guys, 200 talaga back and forth kasi nga medyo malayo-layo din at hinintay talaga kami at bumili pa kami ng gamot, pabalik-balik. So ayun, 200 yung namin pinapamasahe pero worth it naman kasi nga hinintay talaga kami. And pagdating namin dito sa aming barangay, ayun, may nagtitinda ng mga pagkain. So gutom na gutom kami, may 30 peso man kami. Ayan, kumain kami ng french fries na 20 peso and hotdog na 10 peso. At iyon ang mga sugat ni Dudong guys, yung sa kanyang paa. Yun ang mga sugat na inano ng anti-tetanus and at sa braso yung isa. Thank you for watching.